Amen. Praise God. Hallelujah. Dakilat mapagpala naming Ama, Diyos sa makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamahal, Francis, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, Diyos, sa malayang pagkakataon pinakalumos bawat isa amin, ay pumapakinggan ng iyong salita, ang aming dalangin ni Diyos, magsilbit ng pagkain ng aming mga kaluluwa. Ay po mga webcast viewers, bigyan sila ng pagkakataon makapaglingkod sa iyo, magpakita ko ng himala sa kanila, mahal Panginoon, na balingkod, patnubayan mo ko sapagkat kung sa akin ay wala akong magawa. Sa iyong makapangyarihan pangalan, aming sinasaway, lahat ng demonyo at langat paganilangan ka sa in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Puri natin dakilang Diyos. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, kadakilaan, tao sa pusong pagpasalamat ay naukulang sa ating dakilang Diyos na buhay sa ating po pinakamamahal na Panginoon Kristo. At ako pimabati na sa magandang hapon, nagbibigay ng dobleng paggalang sa ating minamahal, gidagang na Pastor Evangelista Willis Alameda, the entire prophet of God. Patuloy pa natin sinasaro ang blessed memories and teachings of our beloved assistant Pastor Linus Almeida. Magandang hapon sa buong sambayan natin, mga pastor. At magandang hapon sa ating lahat. Puri ng ating dakilang Diyos. Palakpakan muna natin ang pinakamamalapan ng minamahal. Puri natin dakilang Diyos, minamahal ko. Ngayong araw na ito, minamahal ko, ika-70th birthday ko, minamahal ko. Ang sabi ko nga sa co-workers ko, minamahal, sabi ko, 7 lang ako ngayon. Bakit? Sapagkat yung 0, wala naman number yun. So, 7 lang ako yung minamahal ko. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos, minamahal. At umabot ako, minamahal ko ng ganitong edad, minamahal ko. Taglay ang kalakasan, kalusugan, pagpapala mula sa ating dakilang Diyos, minamahal. Actually, sabi ko nga sa minamahal ko, sad to say, na mga Ignasyong katulad ko hanggang 56 lang. Pag umabot ng 56, minamahal ko, nakatakada na yun, minamahal ko. Ngunit yung balikod, minamahal ko, umabot pa ako ng 7-0. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos sa patuloy na paggamit niya sa iyong abalingkod, minamahal ko. Di man karapat dapat, minamahal. Na tumanggap ng biyaya sa ating dakilang Diyos, kaya po minamahal ko. Ano gagawin natin, minamahal? Sabi nga po, ipagtrabaho ang ating kaligtasan. Work out your own salvation with fear and trembling. Yung po, minamahal. Hindi ka naparito, minamahal ko, upang magdekorasyon ka lamang. Hindi ka lamang napunta rito, minamahal ko, upang tumanggap lamang na biyaya. Nagpunta ka rito upang gamitin ng ating dakilang Diyos sa anumang bagay na kanyang loobin, minamahal. Kaya nga po, basahin po natin, minamahal ko. Ang sabi nga po, lubusin natin ang ating gawain. O, sabi nga, kahit na mamunting bagay lang yan, minamahal, bigyan mo ng halaga. Sapagkat Diyos ang naglagay sa iyo diyan, minamahal. Basahin po natin, Pilipos Kapitulo 2, ang versikulo 12, praise God. Sa mga taga-Pilipos, 2 talatay 12, ganito po ang pagkasulat. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang iyong laging pagsunod, na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayon, ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain na yung sariling pagkaligtas, na may takot at panginginig. Amen. May takot at panginginig. Sabi naman, hindi lamang kung nakatingin sa iyo mga manggagawa, ang mga mangaral, minamahal, ikaw mismo, didisiplinahin mo ang iyong sarili. Makapag-amen ba tayo, minamahal? Sapagkat sabi nga po, minamahal ko, ulitin ko, hindi tayo napunta rito upang magdekorasyon lamang. Meron pong inilaang langit sa atin ng ating dakilang Diyos. At ang tanging pupunta lang sa langit, minamahal ko, yung lubusang gumagawa sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga po, sabi, minamahal, lubusin natin yung ating kaligtasan, minamahal ko. May takot at panginig, minamahal. Hindi ka natatakot, minamahal ko, sa anumang bagay na gawin na kaaway, minamahal ko. Ang sabi ko ni Abal Lingkod, minamahal ko, 70 years old, minamahal. Tutukan mo man ako ng masinggan. Iputok mo na yan. Huwag mo na akong tutukan, iputok mo na. Umabot ka na sa edad ni 70, minamahal, nakita ko na lahat. For 34 years, nakita ko lahat ang biyaya. O natanggap ko lahat ang biyaya na pangako ng ating dakilang Diyos. Nakita ko na ang kamanghamanghang gawa ng Diyos sa gawain ito, minamahal. Sa panalangin ng ating minamahal, ginagalang ng Pastor Evangelista Willis Alameda, nagiging matagumpay ang banal na gawain. Kahit sa ang sulok na Bible study, mga krusada, minamahal, nagpapakita ng himala ang pinakamamahal. Pero bakit, minamahal? Sapagkat may nananalangin na pastor ng Diyos, may nananalangin ng isang Kristiyano sa ating dakilang Diyos at umaabot sa trono biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon at ang Diyos ay tumutugon sa panalangin ng bawat isa. Ang sabi, minamahal, kaya nga po makita po natin sa libutan, minamahal ko, parang nilalaro nila pagka born again ka, ganun ba born again? Kami Christian din.
Ang tingin sa iyo, minamahal, napakababa. Tandaan po natin, minamahal. Pag sinabi kay Kristiyano, kahit na bago pa yung kotse mo, bago pa yung sasakyan mo, iba ang tingin sa iyo, minamahal ko. Ganun talaga, minamahal. Hindi papayag ang kaaway, ang dyablo, ang demonyo, minamahal ko, na mas mataas pa ang Kristiyano kaysa kanya. Kaya nga po, yung mga anak, yun din, minamahal ko. Ang ginagawa nila, pag nakakita sila ng born again, pag born again nakausap nila, minamahal ko, napakababa ang tingin. Hanggang ngayon, minamahal ko, at my age, nararamdaman ko yun, minamahal. Ngunit tandaan po natin, minamahal ko, kahit ayaw nila sa akin, mahal na mahal ako ng Diyos na nasa langit. Ang sabi, minamahal ko, maluwang ang daan. Sila kasi isipin mo, pwede man ni girl magsugal, magmura, mambabae, minamahal ko, manlalaki, minamahal ko, and yet, pupunta ng langit. Hindi ba? Yun ang pinaglasabi nga, kami din pupunta ng langit. Ngunit tandaan po natin, minamahal ko, binabasa natin, Biblia, pinag-aaralan po natin, minamahal ko, iba yung langit na pupunta natin, kaysa doon sa langit na binabanggit ng mga taong walang Diyos. Yun po, isipin natin, minamahal ko nga, Mateo, Kapitulo 9, o 7, 13, 14, ating po basahin, praise God. Dito po sa aklat ng Mateo Kapitulo 7, ang bersikulo po ay 13 hanggang 14. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang dooy nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakasumpong noon. Amen. So, kukunti lang nakasumpong, minamahal ko yung daang makipot. Tandaan po natin, minamahal ko, pag pinili ka ng ating dakilis, bigyan ito ng halaga. Sapagkat, bilang lang ang dumadaan doon, minamahal, lahat ng tao na hindi nakikinig sa salita ng ating dakilis Diyos, napapahamak. Kaya, magalak ka, minamahal. Matuwa ka na narito ka. Dumadalaw ako ng Miyerkules, ng Biyernes, ng Linggo. Huwag mo ipagmalak yun, sapagkat sa kalooban ng ating dakilis Diyos, nagpupunta ka. Bakit mahalaga sa iyo ang kaligtasan? Mahalaga sa iyo ang kaligtasan. Nais mong makinig ng salita ng ating dakilis Diyos. Nais mong kumain ng iyong kaluluwa. Yun po, minamahal. Kaya nga po, maluwang ang daan. Sila nagsasabi, minamahal ko, kahit na maling ginagawa, kahit na wala sa kalooban natin dakilang Diyos, pupunta sila sa langit. Ngunit sa ating, minamahal ko, tinitiyak natin sa ating mga sarili na tayo pupunta sa langit sapagkat napakahalaga na isang araw, pagbabalik ng ating dakilang Diyos, makikita natin siya na mukhaan. Yun po, minamahal ko. Yun ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Oo, pagpapalain ka ng ating dakilang Diyos. Oo, bibigyan ka na lahat ng maganda ng pinakamamahal na Panginoon. Ngunit yung isang anak ng Diyos na naghihirap, minamahal ko, isang araw makikita niya na mukha ng pinakamamahal na Panginoon. At yun ang pinakamaligayang araw sa kanyang buhay, sa kanyang paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Nakita niya ang kanyang pinaglilingkuran. Puri natin dakilang Diyos. Kaya po, ang sabi sa Biblia, magpilit na makapasok, minamahal ko, sa makipot na daan. Kaya may sakripisyo ka. Ay sabi nga, nakita natin yung halimbawa, minamahal ko, doon sa pagbibigay. Sa halip na ibigay niya yung kanyang first fruit, minamahal ko, ibinigay niya sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. At yung kanyang dalawang anak, ipinagaling ng ating dakilang Diyos. Gano'ng kahibala ang pinakamamahal na Panginoon, minamahal. Nakita ng ating dakilang Diyos sa sakripisyo ng kapatid, minamahal. At sinuklian ng pinakamamahal na Panginoon ng himala. Gano'n po, minamahal. Kaya nga po, sa atin ngayon na narito, minamahal, buksan natin ang ating kaisipan, minamahal ko, na tayo hindi naglilingkod sa Diyos, minamahal ko, na nabibili lamang kung saan, minamahal. Naglilingkod tayo sa Diyos na may lalang ng langit at lupa at nagpapala sa kanyang mga anak. Lucas, Kapitulo 13, versikulo 24. Basahin po natin, please. Aklat ng Lucas, Kapitulo 13, ang talatay 24. Magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisipagsikap na pumasok at hindi mangyayari. Amen. Sumakita po natin. Marami magpipilit, minamahal. Maniwala kayo kung ang rapture ngayon ay mangyayari, minamahal ko. At biglang sumara ang pintuan, maniwala kayo mga kapatid. Malalaman, babalik sa isipan ng mga umalis na sa gawain natin dakilang Diyos, pupunta sila rito. Sarado ang pintuan. Katulad na nangyari kay Noe, minamahal ko. Nung isara, minamahal ko, ang pintuan ng arko, minamahal ko. Nagpilit ang mga tao. Paring Noe, kapatid na Noe, buksan mo kami. Ang nasabi minamahal ko, nabasa mo sa aklat na Genesis, minamahal ko, hindi ako nagsara ng pintuan, kundi ang Panginoon. Isipin po natin, minamahal.
Kaya mga tao, minamahal ko, kahit na anong pilit nila na pumunta sa langit, hindi nila magagawa sapagkat tanging ang anak ng Diyos lamang ang pupunta ron, minamahal. Wala kay isipin, minamahal ko, sa daigdig nito, minamahal ko, na makakumpara sa pagtawag sa inyo ng ating dakilang Diyos. Tandaan po natin, minamahal, kahit tayo tinawag sa hirap, kahit tayo habang naglilingkod, minamahal ko, nakakaranas tayo ng pagsubok, minamahal. Ngunit pasalamatan mo yun sapagkat kung ikay anak ng Diyos, susubukin ka ng ating pinakamamalapang sa anumang paraan, aalamin na Diyos ang nasa puso mo. Kung maghirap ka man, magpapatuloy ka. Tandaan po natin yung mga minamahal. Kaya nga po, sino-sino ang hindi makakapasok sa ipinangakong kapahingahan? Sino-sino, minamahal ko? Alam po natin, minamahal. Pinag-aaralan po natin yan, minamahal ko. Sino-sino, minamahal ko? Ang mga Kristiyanong nagpunta na mga dito para makita. Ang Kristiyano, minamahal ko, umaangkin na sila po ito na Kristiyano. Ngunit pagdating sa labas, minamahal ko, hindi na. Tandaan po natin, minamahal, kung Kristiyano ka dito sa loob, kung ano nakikita ng Diyos sa'yo, minamahal, yun din na sa labas, minamahal. Yun din na makikita, dapat, minamahal ko. Ang sabi nga po, kahit na walang-wala ka na, alam ng ating dakilang Diyos na kailangan mo. Ibibigay niya ito. Bakit, minamahal ko? Nais ng ating dakilang Diyos na ang tunay na Kristiyano ay laging nakangiti, minamahal. Sabi nga po, huwag mong pagdamutan. Sabi nga po yung pagkakaloob sa gawain ng ating dakilang Diyos sapagkat darating ang araw, pagpapalain ka lubusan ng ating dakilang Diyos, higit pa sa iyong inaasahan. Kaya nga po, basa natin Hebreo Kapitulo 3, ang versikulo 16 hanggang 19. Praise God. Sa mga Hebreo 3, talatay 16 hanggang 19, ganito po ang pagkasulat. Sapagkat sino-sino na pagkarinig ay namungkahi, ngunit hindi bagayaon na nagsialis sa Ehipto sa pamagitan ni Moises. At sino-sino ang kinagalitan niyang 40 taon, hindi bagayaon na nagkasala na ang kanilang mga katawan ay nangabuwal sa ilang. At sa kani-kanino isinumpa niyang hindi makapapasok sa kanyang kapahingaan, kundi yaong mga nagsisuway. 19. At nakikita natin na sila hindi nakakapasok dahil sa kawalan ng pananampalataya. Amen. So minamahal, magkaroon ka ng pananampalataya. Number 1 yun. Because if you don't have faith, you are not a Christian. Tandaan po natin pananampalataya. Tatanggapin mo lahat. Pagpapalain kalubusan ng ating dakilang Diyos. Nakita mo naman ako yung mga nagmungkahi kay Moises. 20 years old, pataas. Yung 20 years old pababa, yun lang ang nakapasok doon sa Kanaan. Yung mga matatanda, minamal ko, namatay sila sa ilang. Paglakad nila, minamal ko ng 40 years. Which is, sabi ng ating pong beloved engineer, minamal ko, wala pang 40 days, aabutin mo na from Egypt. Ngunit, nakita po natin, minamahal. Sa atin ngayon, minamahal, bakit may nakakita ka ng Kristiyanong kahit na may edad na masigla pa? Bakit minamahal? Sapagkat yung po nais ang ating dakilang Diyos. Sabi nga po, hindi mo titignan yung mga hadlang. Hindi mo titignan yung kahirapan, minamahal ko. Ipagtatrabaho mo yung kaligtasan, minamahal ko, ayon sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Sapagkat, sabi nga po, sa relihiyon na ating pinanggalingan, minamahal. Magbayad ka lang, pupunta ka sa langit. Isipin mo, kung ako nasa kanila, mag-iipon na lang ako. At sasabihin ko sa anak ko, anak, pag ako'y nawala, ibayad mo ito at pupunta ko na langit. Eh hindi naman ganun, minamahal. Sabi, ipagtrabaho mo ang iyong kaligtasan, may takot at panginginig. Ipagtrabaho mo, hindi bayaran mo. Yun po minamahal. Kaya nga po sa ating minamahal ko, magsasabi kayo, kulang naman kayong dumadalo ng Miyerkules. Tandaan minamahal ko, pasalamat ka sa ating dakilang Diyos, dinala ka ng ating pikamamanapanon sa Miyerkules. Eh kung hindi ka na dinala, pati Biyernes, pati Linggo, paano na? Gusto mo na langit? Sabi ko, gumawa ka ng sarili mo. Dahil kami, pumunta kami sa langit na handa ng ating dakilang Diyos. Palakpakan natin ang pinakamamanapanon noon. Ay, nagmumungkahi kay Moises, minamahal ko. Mga pasaway. Tandaan po natin, minamahal ko, yung pasaway, sa libutan lang yun, minamahal. Sa Kristiyano, minamahal ko, sabi nga po, kahit gaano kahirap, pag sumikapan mong sundin ang kalooban ng ating dakilang Diyos,
Sapagkat sabi nga, doon ka makikita na mayroon kang Espiritu ng Diyos, sapagkat kung wala kang Espiritu ng mga Panginoon, hindi mo magagawa ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Tandaan po natin yun, minamahal. Kaya nga po, kahit mahirap, pag nagpunta ka, ibig sabihin, minamahal. Balingkod, minamahal. Last Sunday, galing po ako ng Pampanga. Ang sabi nga ng ating beloved OP, hanggang 3 o'clock lang yun. Ginawa ko hanggang 4, minamahal. Sabi ko, hahabol ako sa anniversary ng Bekawayan, Marilao, minamahal. At dumating ko, minamahal ko, narinig ko, nagpipreach sa ating beloved minister, Phil Mora, sabi ko, purihin ang ating dakilang Diyos tunay. Hindi po nasayang yung aking pagbibiyahe, minamahal. Isipin natin po, minamahal ko mga kapatid, hindi sa anumang bagay, minamahal. Nais ko maging kabahagi. Sabi nga ko, nilitratuhan ko yung ating likod, minamahal. Sabi ko, napakaraming Kristiyano na sumasamba sa Diyos. Napakaraming Kristiyano nagpapasalamat sa ating pinakamamalapan, minamahal. Oo, nakita natin, minamahal ko. Tayo patapos pa lang, minamahal. Ngunit tandaan niyo, minamahal ko mga kapatid, maging kabahagi ka upang matapos yan. Huwag mo sasabihin, wala akong maibibigay. Ang sabihin mo, pinakamamalapan, nais ko, gusto ko. Maging kabahagi ako, isang na bagay, minamahal. Kung ito'y para sa pinakamamalapan, pagiging dapatin natin dakilang Diyos, lahat ng panalangin mo, tutugunin ng ating dakilang Diyos. Ang sabi nga po, minamahal ko, ipagtrabaho yung kaligtasan. Kung ikay may panampalataya. Ang panampalataya dumarating pag ikay may pakikinig sa salita ng ating dakilang Diyos. Kung makikinig ka na mainam, hindi mo tutulugan ang gawain. Sapagkat kumakain ka, saan ka nakakita ng kumakain na tulog? Ewan ko lang. Kung pwede mong pagsabayin yun, minamahal ko. Pwede ka nakahiga, pwede ka nakatayo, pero yung tulog nakakain, hindi po minamahal. Kaya nga sabi ko po, may mga nababansot, minamahal ko. Bakit minamahal? Sinabi na, pinangaral na. Nakalimutan. Sorry po, mga minamahal. Sorry na, pagkasarado na pintuan ng langit. Tandaan niyo, minamahal. Ganon. Sabi natin, stricto ba? Hindi, minamahal ko. Ganon ka, napakahalaga. Nakaligtasan natin, minamahal. Ibalik ko, sabi ko, minamahal ko, bala Panginoon, umabot ako ng 70. Ano sinabi ko kanina madaling araw, pinakamamahal ko ron, maraming salamat. Maraming salamat, O Diyos. Hindi ko nababanggit, minamahal ko noong araw pa, binabanggit ko, wala akong maigaganti sa dakilang Diyos, minamahal. Ipagtrabaho ko lang, ba't nubayan mo lang ako, pagunahan mo lang ako, sapat na yun. Yung kalakas at kalusugan ng aking pisikal ng Panginoon, sapat na yun, pinakamamalapan at kung may darating biyaya, maraming salamat din, pinakamamalapan at tigit sa lahat. Alam ko, pinanalangin ako ng tao ng Diyos. Kasama ako sa panalangin. Bakit ako mawawala, minamahal ko? Pag ikay nawala sa gawain, kagagawan mo. Sapagkat ang Diyos di ka laman, di ka bibitawan, maliban kung nagwawala ka na. Gusto na kumawala, bitawan ka na. Ngunit habang may problema ka, may karamdaman ka, ang sabihin mo'y, huwag mo ko pababayaan, isang tsak na bagay, hindi ka bibitawan ng ating dakilang Diyos. Sapagkat alam niya na naghihintay ka ng himala mula sa ating pinangaman ng Panginoon. Ang sabi, sa Biblia, mayroong mga example, minamahal ko. Gawin natin example si Enoch, minamahal. Babasahin po natin, minamahal ko yung Hebreo Kapitulo 11, versikulo 5 sa minamahal. Halimbawa na isang pagiging isang manampalataya, minamahal ko. Pagkabisa. Dito po sa aklat ng Hebreo Kapitulo 11, ang versikulo po ay 5 hanggang 6. Sa pananampalataya, si Enoch ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan at hindi siya nasumpungan sapagkat siya ay inilipat ng Diyos, sapagkat bago siya inilipat ay pinatutuhanan sa kanyang siya'y naging kalugod-lugod sa Diyos. At kung walang pananampalataya ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya ay nagsisihanap. Amen. So, minamahal, sa Hebreo 11:6, minamahal ko. At kung walang pananampalataya ay hindi magiging kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat ang taong lumalapit sa Diyos, maniwalang may Diyos. At siya ay tagapagbigay ganti sa nagsisihanap sa Kanya. Isipin po natin, sabi nga po, sabi na Ilocano, saan nga bararing-barang iti paragserbi kini Apo? Hindi basta-basta paglilingkod sa atin, dakilang Diyos, lagi mo titignan ng iyong sarili. Lagi mo tatanungin, bala Panginoon, karapat dapat ba ako? Kalugod-lugod ba ako sa inyo?
Pinakamamahal ang Panginoon. Sapagkat tandaan po natin, minamahal, ang mga hindi kalugod-lugod, isinusuka. Pag wala ka na sa gawain ito, ulitin ko, kasalanan mo. Bakit, minamahal? Ang Diyos, ulitin ko, hindi ka bibitawan habang nagsusumamo ka, hindi ka bibitawan ng ating pinakamahal na panahon. Ngunit pag ikaw na mismo ang tumalikod, minamahal, tandaan po natin, minamahal ko, maghanap ka man ng panibagong langit sa Jesus Miracle Crusade. Ito ang daan patungo sa tunay na langit, sa Diyos na buhay na makapangyarihan. Dito mo makikita ang totoong himala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Himala na hindi ginagawa ng tao, minamahal ko. Himala na Diyos lamang ang gumagawa, minamahal. Kaya tandaan po natin, minamahal, maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. For His loving kindness. Isipin po natin nung araw na linggo, minamahal. Gano'n tayo karami, minamahal ko. May mga bisita tayo, galing sa ibang outstation. Ngunit maraming Kristiyano, minamahal ko. Na talagang nagnasa, minamahal ko, na maging kabahagi sila sa gawain ng ating pinakamahal na Panginoon. Natutuwa sila, minamahal ko, na makasama. Makakadaupang pala ng mga beloved children. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos sapagkat tandaan po natin, minamahal. Ang kagalakan ng isang totoong Kristiyano ay maglingkod sa ating dakilang Diyos at wala na pong iba. Tandaan po natin yung minamahal. Sabi nga po, nagising ako kanina umaga, minamahal. Hindi ako humingi ng biyaya. Ang hinihingi ko, yung kalakasan ng aking pangatawan at pagkakataong ipatnubay sa akin ang dakilang Diyos sa paglilingkod ko. Katulad kay Solomon, minamahal, hindi siya humingi ng salapi, minamahal ko. Ang hiningi niya karunungan upang maging judge ng Israel. At ang sabi, dahil hindi mo hiningi, ibibigay ko rin sa'yo. Sumakita po natin, minamahal, gawin mo lang yung tama. And all these things shall be added unto you. No? Tandaan po natin, minamahal ko. Huling versikulo, Galatia 2:20, praise God. Galacia 2, Kapitulo 2, ang talatay 20. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Amen. Ang Diyos ay nananahan sa akin. Isip minamahal, hindi mananahan ang Diyos sa isang tao kung siya'y marumi. Kung siya'y patuloy na nagkakasala, minamahal. Ang sabi nga po, balingkod, mapatingin ka lang sa babae na may pagnanasa, nagkasala ka na. Kung hahawakan mo pa, tandaan po natin, minamahal. Kasi tandaan po natin, na pag nahawakan ka ng dyablo, mawawala yung pagsisisi. Hindi ka na magsisisi sa iyong kasalanan. Magmamatuwid ka na. Karapat dapat lang. Oo, karapat dapat ka doon sa kaharian ng kaaway. Ngunit habang ikay humihingi ng tawad sa ating dakilang Diyos, at ipinaglalaban mo yung kaligtasan, umamin ka, pinakamamahal na Panginoon, nagkamali ako. Patawarin mo ako sapagat ako'y mahina. Isipin po natin, mga minamahal, na ang Diyos sa katabi niyang dalawa, napako sa krus. Isipin niya, minamahal. Ano sabi ng isa? Kung ikay anak ng Diyos, bumaba ka rin, isama mo na kami. Ano sabi ng isa, minamahal ko? Pinakamamahal na Panginoon, kami karapat dapat lang mapako, ikay wala kang kasalanan. Alalahanin mo lang ako pag ikay nasa kaharian mo na. Isipin nyo, alam ng tao yun, binabal ko, na Diyos ang ipinako pag nasa kaharian mo na. Alalahanin mo ko, ano sabi ng Panginoon Kristo, binamahal ko? Ngayon din, isasama kita sa aking kaharian. Ganoon dapat, minamahal, na maisip natin. Ang tao sabi nga po, nabubuhay lang sa sarili nila. Malagi lamang na sikmura, minamahal ko. Makapaghanda lang pagkapasko. Sa ibang lingkod, bakit nagpapaputok? Para lumayas yung masamang espiritu.
Dali, paputukin mo yung labentador mo sa loob ng bahay. Magbalot ka ng Judas belt, paputukin mo. Baka sakaling mawala ang masamang espiritu. So, tandaan natin, minamahal ko, mawawala lamang ang masamang espiritu pag ang espiritu ng Diyos ay sumasayo. Ay tumayo, mga minamahal. Awitan natin ang pinakamamahal na Panginoon. Sa araw nito, minamahal, nagbibilang ang mga tao. 8 araw, magpapasko na. Sa isang Kristiyano, minamahal, magmula nang tanggapin mo ang pinakamamahal na Panginoon, mabautismohan ka sa pangalan natin, Panginoon Kristo. Araw-araw ay Pasko na. Bakit, minamahal? Kasama mo ang Diyos. Maghahanap ka ng regalo. Ang pinakamahalagang regalo ay nasa iyo na, ang ilog kaligtasan. Hindi ito may ikakumpara, minamahal ko, sa ibibigay ng tao. Sapagkat Diyos mismo ang nagbigay sa iyo. Diyos mismo ang naglagay sa iyo sa gawain ito. Kaya bigyan mo ng kahalagahan, minamahal na kapatid. Bigyan mo ng kahalagahan at tawagin kang Kristiyano. Sapagkat maraming tao, minamahal ko, nagpupumilit na sabihin Kristiyano sila. Ang ginagawa nila, gawain ng kaaway. Umawi tayo, minamahal. Umawi tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Di ng kalooban mo sa habang panahon ay maging ang buhay sa iyo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maging gintong panahon. At sandali, magpupuri. Magagawa ba natin yung minamahal? Sa iyo Magpupuri sa lagi, Diyos lagi. pagsambay, mananatili. At sa iyo ang walhati sa bawat oras. Purihin ka, Panginoon Diyos. At sandali Purihin ka, pinakamamahal na Panginoon. ay susunod Purihin ka. iyong lagi. Purihin ka. Ang salita Purihin ka. mo'y mananatili Hallelujah. sa puso ko'y maghari. Ako'y maglilingkod sa iyo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iyan ay maging ang buhay sa iyo, Panginoon. Upang ang bawat sandali ay maging gintong panahon. Ako'y maglilingkod sa iyo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iyan ay maging ang buhay sa iyo, Panginoon. Upang ang bawat sandali ay maging gintong panahon. Ako'y maglilingkod sa iyo, Panginoon.
Purihin ka, mahal na Panginoon. Purihin ka, dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal sa ating pong pagpapatuloy para sa ating mga bisita sa araw na ito. Tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon, napakahalaga ng kaligtasan. Sabi ng Biblia, mga minamahal, makamtan man natin ang buong daigdig. Lahat ng kayamanan dito sa daigdig, mga minamahal, ay mapasa atin. Subalit ang ating kaluluwa ay mapahamak. May tapon doon sa dagat-dagatang apoy. Baliwala ang lahat ng bagay at kayamanan na ating makamtan dito sa daigdig, mga minamahal. Mga minamahal, may 4 na reglamento ang kaligtasan upang ang tao po ay magkaroon ng katiyakan na siya po ay magmamana ng kaharian ng langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Unang-una po ay ang tinatawag na pananampalataya. Sabi ng Hebreo Kapitulo 11, ang versikulo 6, ang Diyos ay hindi nalulugod sa taong walang pananampalataya. Sabi ng Biblia, ang Diyos ang tagapagbayganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Yun po ang una nating isasagawa, pananampalataya. Sa paglapit niyo mga minamahal, yun po ay kahulugan at kayo po ay sumampalataya sa ating mahal na Panginoon. Tanda ng inyong pananampalataya sa ating dakilang Diyos. Yung ating isasagawa mga minamahal ay pangalawa ay ang pagsisisi. Maka-Diyos na pagsisisi mga minamahal. Sabi ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalulatian ng ating dakilang Diyos. Sabi ng Biblia, ang bunga ng kasalanan ay karamdaman. Sabi ng Biblia, mga mahal, bakit humihiyaw ang tao? Dahil sa kanyang karamdaman, sapagkat ang kanyang kasalanan ay dumami. Ginawa ng Diyos ang mga bagay na ito sa kanya. Kaya sabi ng Biblia, ang kasalanan ay dapat itong pagsisihan, mga minamahal. Yung tinatawag na maka-Diyos na pagsisisi. Sabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Anong ibig sabihin ng maka-Diyos na pagsisisi, mga minamahal? Yung mga kasalanan na ating nagawa, yung masamang gawa ng tao, mga minamahal. Mula nang magkaisip hanggang sa mga oras na ito, dapat nating itong talikuran. Ito ay dapat ay pagsisihan, mga minamahal. Yung pangatlong reglamento ng kaligtasan ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Sabi ng Biblia sa mga gawa 2, ang versikulo ay 38, magsisi at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa ikapagbabatawa ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kinakailangan po ang tao ay mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo upang mapatawad ang kanyang mga nagawang pagkakasala sa paningin ng ating dakilang Diyos. Ang pang-4 na reglamento ng kaligtasan, mga minamahal, yung bautismo sa Espiritu Santo. Ang Diyos na po ang gagawa. Nakita natin kanina, umiiyak sila, lumuluha, hindi yun luha ng paghinagpis o kalungkutan. Yun po ay luha ng kagalakan, yun po ay tanda na sila po ay nabautismuhan sa Espiritu Santo. Yan po ay ating mga kamtan, mga minamahal, kapag tayo po ay mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos, sapagkat yun po ang maging kaloob, mga minamahal, kapag tayo po ay mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo, ang kaloob ng Espiritu Santo, ang pang-4 na reglamento ng kaligtasan, ang Diyos na po ang gagawa. Kaya sa pagkataong ito, mga minamahal, tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon bilang Diyos at Hari ng inyong buhay. Itaas po niyo ang 2 kamay, ipikit ang inyong mga mata, iyuko ang mga ulo, mga minamahal, at sasabihin niyo ang aking panalangin na aking babanggitin. Sabihin niyo, mahal na Panginoon, narito po ako isang taong makasalanan. Lubos at labis po akong nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang pagkakasala mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Iligtas mo po ako sa 10 ng aking mga mahal sa buhay. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa isip, salita, sa gawa at katotohanan. Isulat mo pong malinaw ang aking pangalan sa aklat ng buhay, diyan sa langit. Ang lahat ng ito'y aking samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Baba po ang iyong 2 kamay, kami na po manalangin para sa inyo. Hallelujah. Mapagpala namin ang masalangit, Diyos at mapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Jesus, ang dalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghilista, aming minamahal na Pastor Wildy Estrada Almet, ang iyong propeta.
Sa huling kapanahonang ito, mahal na Panginoon, namin dinadalangin ang mga kaluluwang tumanggap sa iyo sa araw pong ito, mahal na Panginoon. Hallelujah, amin dinadalangin dakilang Diyos. Hallelujah, na sila po pagkalooban mo ng pagkataon na mapaglingkod sa iyo hanggang sa maligayang pagbabalik, makasama namin sila. Mahal na Panginoon, sa paglilingkod, dakilang Diyos, iligtas mo sila. Maging ang kanilang mga mahal sa buhay, mahal na Panginoon. Ang lahat ito'y aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus we pray. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon, para makumpleto po mga minamahal ang inyong pagsagawa ng reglamento ng kaligtasan. Pagkatapos ng banal na gawain, kinakailangan niyo pong magpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo upang makumpleto po yung inyong pagsagawa ng mga reglamento ng kaligtasan. Makabalik na po kayo sa inyong kinaupuan mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. At mga minamahal, tayo po ituloy-tuloy na sa ating pangailangan. Ang buong pagkataon na ibinibigay sa ating beloved preacher, Benedict Porlahi. God bless you po. Beloved Brother Odell, tayo po mga mahal ay dadako po sa lahat ng ating mga pangailangan, sa lahat ng ating mga kahilingan sa ating pong dakilang Diyos, sapagkat ang Diyos ay tumutugon ng panalangin ng kanyang mga anak. Tayo po, mga minamahal, ay dumalangin po sa ating pong dakilang Diyos. Upang pagpahal namin Diyos sa mga banal sa pangalan mo ang pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa unat panalangin po na po minamahal, ginagal na pastor, mga Panginoon, ang bawat sa amin o Diyos, kami po nagpapakumbaba. Humingi kami ng kahabagan sa mga kami nasumpungan sa mga pagkukulang, sa mga pagkakasala. Mahal na Panginoon, patawarin po ang bawat sa amin, mahal na Panginoon. At patuloy po namin din dalangin o Diyos, ang patuloy na kalakasan, kalusugan, mahabang buhay, ang patuloy ng pagkaloob sa amin po, minamahal, ginagana pastor, ganon po sa kalang mga minamahal ng mga anak, patuloy mo silang pagpalain, pag-ingatan, mahal na Panginoon, maging sa lahat ng mga kapamanggagawa, sa lahat ng mga kapatiran, tugon mo po Diyos, sa lahat ng kalamang kahilingan, at sa lahat, mahal na Panginoon, na patuloy na gumagawa sa bahay-sambahang ito, ikaw ang patuloy mag-ingat sa bawat isa sa kanila, at patuloy mong ipagkaloob, mahal na Panginoon, ang pangailangan upang matapos ang bahay-sambahang ito, mahal na Panginoon. Hallelujah, pagpalain mo pang bawat sa amin, sa mga pangalan mo, ang pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Mga minamahal, ipatong niyo po yung mga kanang kamay sa inyong mga ulo at yung kalawang kamay ilagay niyo po doon sa bahagi na nandoon yung karamdaman at mga problema. Atin po yung palayasin. Tayo po'y dumalangin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Upang pagpahal namin Diyos sa mga banal. Sa unat panalangin po namin po minamahal, ginagal na pastor, sa masama naming pinapalaya sa makapangyayang pangalan, aming pinakamamahal na Panginoong Diyos. Lahat ng uri ng kaamdaman, katulad ng cancer, leukemia, diabetes, pagka-paralyzed, high blood, be healed. Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Hallelujah. Problem be solved in Jesus' name. Vices begun in Jesus' name. Hallelujah. 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 Amen and amen. Hallelujah. Mga minamahal, bilang ating pong taus-pusong pagkapasalamat sa ating pong dakilang Diyos, tayo po sumigaw ng 3 beses ng Hallelujah. Praise the Lord. Kasabay pong paglukso upang ang lahat ng masamang espiritong pinalayas po natin, ito po ay hindi na po babalik. Amen. Sabay-sabay po tayo mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Ating pong palakpakan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon.